Ang galing po nito mga kaistorya. Alam nyo ba tayo po'y pinalakpakan ng mundo? Oo, hinangaan nila tayo mga kaistorya. Bakit? Ay dahil po yan sa ginawa ng isang aso po ng China. At matapang po mga kaistorya, prangka, direkta po ang naging tugon ng Pilipinas dyan. Diyan po mga kaistorya, iikot ang atin pong talakayan ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Magdagdag pa po ako sa inyo ng update sa mga kasalukuyang pangyayari. Ang liderato po ni Senate President Cheese Escudero ay nababatikos na po dahil sa pag-antala ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ito pong aso na ito ng China na tinutukoy ko po mga kaistorya, yan po ay mataas na opisyal militar ng China na direkta pong prinangka, sinunog ni Secretary Gibo Teodoro sa harapan ng maraming tao sa international community sa isa pong pagtitipon doon sa Singapore. Ipapakita ko sa inyo mga kaistorya ang video clip tungkol po dyan. Ano ho, ipi-play ko mga kaistorya, pakinggan po ninyong mabuti. Recently, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the Russian-Ukraine war is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Ayun, prangkahan yon mga kaistorya. Ang estilo kasi nitong aso na ito ng China mga kaistorya, yun pong kanilang propaganda, akala kasi nila maipapahiya nila mga kaistorya at mailulubog nila sa kinauupuan si Secretary Gibo. Akala nila mga kaistorya, mabubula nila ang mundo. Akala nila madedihado nila tayo, akala nila mapipilipit nila ang totoong kwento. Matatandaan natin, kung napansin ninyo, na ganyan din po ang estilo nitong mga maka-China, itong mga pro-China, itong mga modern makapili, at maging itong mga gustong magpabagsak kay Presidente BBM, parang ganyan din ang estilo eh. Napapansin nyo ba? Kunyari, dinadaan sa freedom of opinion. Hindi naman absolute yun. Pero ang totoo mga kaistorya, meron dyan nga na pinapupugi nga ang China pero gusto namang ibagsak ang sariling bansa. Ganyan-ganyan ang estilo. Anong sabi ni Secretary Gibo? Salamat ika dito sa isang klase ng propaganda na itinatago sa isang paraan ng pagtatanong. Tingnan ninyo ang nangyari mga kaistorya. Pinalakpakan. International community yan. Alam nyo ba na yung pagtitipon niyang event na yan sa Singapore? Kasalukuyan yan mga kaistorya ha. Alam nyo bang yung event na yan mga kaistorya ay ang umattend dyan ay matataas na opisyales ng mga depensang pangmilitar sa buong mundo. Napahiya siya o napala nung aso ng China. Unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens for fisherfolk. Now you have an artificial military island
heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? See, professionally, mga kaistorya, pinahiya siya ni Secretary Gibu. Hindi niya yung kayang paikot-ikutin. Kinuwento niya, sa maikling pagkikwento, yung nangyari dyan sa Mischief Reef. Yan po ay nasa loob, kung hindi ako nagkakamali, nasa loob yan ng West Philippine Sea. May mga itinusok lang dyan noon na mga kawayan. Ang sabi lang mga kaistorya ng China noon, hindi namin yan gagawing military artificial island. Hindi namin yan lalagyan ng military facility. Yan ay sisilungan lang ng mga mangingisda namin. Yan ang sabi nila noon. But later on, tingnan ninyo. Fully militarized artificial island na po yung Mischief Reef. Katotohanan yan. Real talk yan. Kaya yung tinatanong po mga kaistorya, nung aso ng China sumambulat pabalik lahat sa mukha niya. Napahiya sila dyan. And as proof of this, we do not stand alone. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. Kita ninyo, mga kaistorya. Wala na sirang-sira na ang tiwala ng international community ng mga bansa, mga kaistorya sa buong mundo, sa China, lalo na sa rehiyon po na nakapaligid po dito mga kaistorya sa Southeast Asia. Sirang-sira ang tiwala sa kanila. Ang totoo, galit nga sa kanila, at ang Pilipinas naman, kumampi sila sa Pilipinas, mga kaistorya. Ito po, ang update naman mga kaistorya sa mga pangyayari sa sinasabing impeachment. Ang sabi ay wala naman daw utos si PBBM mga kaistorya na i-delay ang impeachment. Sabi po yan ni Senate President Chis Escudero. Ngayon ito, palakihin ko nga muna ang text nito mga kaistorya, at palakihin ko rin dito sa monitor para mabasa din po ninyo. Tingnan ninyo ang sinasabi sa balita, People's Tonight. Inihayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa plenary ng Senado ngayong Lunes, Hunyo 2, ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay functional dismissed kung hindi matatapos ang trial bago ang Hunyo 30. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng functionally dismissed? Wala na. Wala nang kwenta. Kumbaga tulog na yan, deadball na yan, mga kaistorya. Bakit? 19th Congress nagpasa ng impeachment na delay. Mga kaistorya, malapit nang magsara ang 19th Congress. Malapit nang matapos. At pag natapos, ang 19th Congress, mga kaistorya, na hindi pa po nila natatalakay at nauupuan ang impeachment trial, wala na po yan. Hindi na yan pwede pang ilusot at simulan, mga kaistorya, sa 28th Congress within a span of 1 year. Bakit? Meron kasing sinasabi sa konstitusyon mga kaistorya yung tinatawag na 1-year rule. 1-year bar rule. Ito po yan palakihin ko nga ito mga kaistorya. The 1-year bar rule, Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution reads, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So hindi pwedeng mag-file uli ng panibagong impeachment case against Vice President Sara Duterte hanggat hindi po nakakalipas ang 1 taon. So wala na. Sa 19th Congress, mga kaistorya, itinuturing ng deadball yung impeachment. Kasi naman, dinelay. Hindi natin malaman, mga kaistorya, kung intentional ba o hindi. Balik tayo dito, basahin natin to.
This principle is affirmed internationally. Jefferson's Manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress, sabi ni Senator Tolentino. Pinuna ng abogadong senador ang pagkaantala sa pagsisimula ng impeachment trial at binanggit na natanggap na ng Senado ang mga articles of impeachment noong Pebrero pa lamang. Isipin ninyo, February, March, April, May, June, 4 na buwan na pinatulog. Idinagdag ni Senator Tolentino na ang pagpapaliban ng impeachment trial hanggang Hunyo 11 ay pumipigil sa wastong proseso at lumalabag sa mandato ng saligang batas na dapat magsimula agad ang nasabing paglilitis. So ano to, nilalabag ng Senado? Ang saligang batas natin, nilalabag po ni Senate President Chis Escudero. Abogado pong Batikano. Ang nagsasalita po dito, kung abogasya lamang, wala pong panama dito sa Senate President Chis Escudero. Magaling ito at bihasang abogado at politiko sa Senator Tolentino. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas, sabi ng abogadong senador. Ito yung illustration po nila. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 28th Congress on a matter of lack of constitutional authority. Ito pa, mga kaistorya, sa balita naman ni Pilipinas Today. Ang sabi naman, ipinagtataka ng Senate Majority Leader Aquilino Coco Pimentel III kung bakit nila hindi nauubusan ng dahilan sa Senate President Francis Chis Escudero para ipagpaliban ang pagsisimula ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa panayam ng tambalang Arnold Clavio at Conizizon sa DZBB ngayong Lunes, Hunyo 2, sinabi ni Coco na dating sinabi di umano ni Chis na hindi muna agad na sinimulan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil kailangan munang hintayin ang pagbabalik plenary session sa 19th Congress. Nagbalik na tapos dinili uli. Kinontra noon ito ni Coco dahil hindi na kailangang hintayin ang plenary session upang simulan ang impeachment process base sa salitang forthwith na nakasaad sa saligang batas. At ngayon dumating na tayo sa plenary session. Ngayon day 1, hindi pa rin tinatakal ang impeachment, sabi ni Senator Coco matapos muling ipagpaliban ni SP Chis ang pagbasa ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Hunyo 11 mula sa original schedule nitong ngayong Hunyo 2. Kayo po, anong masasabi ninyo sa ginagawa ng Senado? Anong masasabi ninyo sa liderato ng Senate President Chis Escudero? Muli tayong magtatanong, ang Senado ba ay talagang naglilingkod sa taong bayan, naglilingkod sa bansang Pilipinas at pinaninindigan ang saligang batas, o sila ay nagpa-function para lamang sa ilang tao o ilang partido? Comment po kayo dyan, mga kaistorya. Ano po sa palagay ninyo? Sabi pa rito sa illustration po ni Pilipinas Today, Escudero, di naubusan ng dahilan sa pagpapaliban ng impeachment, Senator Coco. Yung Pebrero, yan final. Ngayon, Hunyo na. Tayo ba ay sumusunod sa konstitusyon na agad-agad na mag-trial na? Tanong ni Senate Majority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Kung ganun pala, ang ibig sabihin ay hindi sumusunod sa sinasabi ng konstitusyon sa Senate President Chis Escudero. Lumalabag pala kung ganun. Dalawang batikang at magaling ng abogado ang nagsasabi, mga kaistorya. Una, si Senator Tolentino. Pangalawa, si Senator Pimentel. Abay, mga bartap na siya kung di tayo nagkakamali. Correct me if I'm wrong, pero yun ang alam ko, parehong magaling yan na abogado, mga kaistorya. Hindi matatawaran ang karanasan, kasanayan at talino ng mga yan. Parehong nagsasabi na nilalabag ng Senado under the leadership of Senate President Chis Escudero ang konstitusyon kung ang pag-uusapan ay itong impeachment trial. Reaksyon po ninyo, comment kayo, mga kaistorya. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, opinyon, kritisismo, komentaryo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari kayong mag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat na mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat.
Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.